Proceed ako sa baba. Ito naman yung likod si Kagapay natin sa Kagapay Isip. Proceed ako sa baba dito kasi mayroon isang nabudol daw na participants, isang OFW. Nagpidos. Totoo yun, bro? Yes, sir. Nabudol sa ano? Lumabas na? Nasa taas, sir. Ano sa taas? Bago na sa report. Ah, okay. Magandang hapon doon sa Visayas at Mindanao Inog sa Kagapay natin sa Kagapay ECTV. Ito ngayon na mga kaibigan, mga Kagapay, meron tayong isa sa mga nagpipidos dito sa loob ng Bangko de Oro. Pero bago sila magpidos, ito ay napag-alaman natin na galing ito sa kanyang agency at napag-alaman namin na talagang mayroong sumama sa kanya na isang mama umano na may edad na at talagang napag-alaman natin, nakatimbre sa amin sa taas at biktima pala ito ng budol-budol. So alamin natin kung ano nangyayari kay ma'am, no? Kung saan siya sinamahan ng isang suspect bago makarating sa building ng video. Ma'am, pwede magtanong, kayo po ang biktima? Anong nadali sa inyo? Yung bag mo. Anong naman ang bag niyo? Wallet, cellphone, kwentas, ATM. Lahat may laman yun, pati ATM mo. May laman. Saan kayo nagaling, ma'am? Dito sa agency. Nakilala mo yung tao na dumali sa'yo? Hindi. Anong pakilala sa inyo nung kayo ay nasa agency pa? Nag-a-assist sa mga aplikante. Hindi alam kung siya ay staff o hindi. Hindi ko na ano eh, kasi nakapagpapag na siya kasama yung dalawang magpipidos din. Dalawang papidos kasama na rin daw. Paano niya na paano mo na ibigay sa kanya yung gamit mo? Anong sabi niya? May sabi niya, bawal na at kinakausap niya naman, dami-dami niya lang sinasabi, huwag kung hindi ka naman. Sabi niya, bawal na rin yan. Sabi niya, hindi ko makapinoy. Oo. Sila daw bahala sa akin kasi kailangan ng medyas. Tapos sabi niya, parang tinataranta niya, hindi ko parang na-blanco ako. Parang nablangko ka. Anong oras nung kayo magkakilala doon sa agency? Wala pang 9 ata. Wala pang 9. Hanggang sa nakarating ka dito, wala nang gamit mo. Hinatid ka ba dito? Oo, dito kami na po sa dito po na Saan mo binigay yung gamit mo? sa labas. Dito na. Sabi ko, tawagin niya Yung anong identity ng isang tao? Nakasombrero, nakamas. Hindi mo talagang sabi yun, taga-agency siya. Oo, sabi niya taga-ibig. Kapatid niya daw yung may staff kasi doon na nag-aantay na nakatayo sa labas. Hindi niya sinabi nung pangalan. Paano ka nagtiwala? Anong province pa kayo galing mo? Davao ka? May edad na, nasa ilang taon yung Siguro mga nasa 50s. May motor, may sinakyan pa kayo bago pumunta Hindi, dito. papunta dito kasabay ko ngayon dalawa ng jeep kami. So, Ano jeep kayo? Sumabay din siya. Mapayat, mataba. Mapayat. Matanda. So ano ngayon? Anong naisip mo? At least may pulis na. Napablatter mo na ba? Nag-report ako agad. Mabuti naman. Diyan ngayon sa ipablatter mo at saka i-describe mo yung lahat ng gamit mo na ubos, pati bang. Guys, ito, from Davao pa, no? Kaya, so at least, after dito, sasama ka sa kanilang reset, ha? Okay. So, ingat sana makuhaan ng ano yan, camera, yung footage ng camera para ma-identify yung suspect. Magkasama kayo, ma'am, galing sa agency. Okay. Pa-rescue. So wala ka nang natira, pati cellphone. Grabe. Guys, si ma'am. Anong pangalan niyo, ma'am? Ha? Shane? Anong apelido? Sigira. Si Shane Sigira, mga kaibigan, mga kagapay. Galing pa ng Davao.
nag-report sa kanyang agency para magpidos. Ang nangyari, may umaligid sa kanya mulang agency na papakilala na staff ng agency at sinapayan siya hanggang sa training center dito sa Imabini Street, Ermita, Manila. Kung kaya tiwala siya, parang nawala sa kanyang sarili na ang kasama niya talagang hindi niya makilala. Kaya magkakaibigan, mga kagapay, maging maingat. Uso na ngayon, no? Uso na ngayon yung mga salisi, budol-budol sa Manila, number 1. Ang daming bumibiktima dito, kaya dapat maging maingat, maging mga kaagapay. Sana po ay nandito yung dalawang alagad ng batas natin, pulis, para mabigyan sila ng Nandito yung ating dalawang pulis para may assist. Ito yung biktima, mga kaibigan, mga kagapay. Kaya dapat maging maingat at lahat ng mga OFWs magiging maingat. Grabe. Nag-iwan ka na rin ang contact mo. Yan na. Yan. Paano ka na nakakontak mo? Bigyan na yung Tips. Ano yan? Paano yan? Number mo, ma'am, bigyan mo sa kanila. Kasi Yes, sir. anong tawag? Tatawag ka lang doon sila sa amin. Tawag. Meron ng kopya. Pwede lang yung PCP mo. Para na. Kuha na kaya doon tayo. Grabe. Saan ka nakatira dito, ma'am? Ako po, sa Paranaque po ako eh. Sama mo siya. Hindi, siya, ano siya, galing siya Davao. Tapos saan Flight siya lang siya nakatira? kahapon. Doon malapit sa may agency. Agency? po nila. Sa may station. Ha? Quirino Station. Quirino Malapit. Station. Ah, okay. At ito, nabigyan ng record yung pulis natin at para tuloy-tuloy ang investigasyon, no? Para masolusyonan ang problema ng kababayan natin na OFWs, galing OFW from Davao pa, no? Opo. Yan. Yung number ng PCP namin mismo bigay mo. Naiiwan na rin ako ng number ko. Sige, sunod ko nga ang number ko. Sige, tuloy ito. Kasi kung nag-video ko, nakabibigay naman. Balik lang muna yung sunod. Pwede tayo dito. May second. Kasama kayo doon? Paano ang gagawin natin? Gagawin natin sa akin sa tapos sa tayo. Hindi parang nasa kukunin ko lang. Pwede yung tanong. Ito yung number ko. Ito yung number ng PCP. Pwede mo siyang samahan. Ma'am, nasa magkano yung pera kahit naalaga mo? Ano? Inasagot naman niya, pero walang wala. Kahit price na lang. Nasa 35. Okay, tapos na yun. Salamat. Kasama yung isa. Ma'am, punta tayo PCP. Pwede Sama mo. ano, punta na lang ako doon mamaya. Ba? Hindi, dapat sabay ka kasi ngayon. Kayo po, ano? Kasi yung pitos ko, kunin ko muna. Sige, magpitos po muna kayo. Hindi ko kunin na Para lang. makabalik ka rin ng ano. Tapos punta ka na lang po sa amin sa PCP. Apo. Sir, salamat ha. Magkaibigan tayo. Matagal na ako nagbabalita ko sa radio. Sa Sige po. saka sa dito. Radyo. Thank you. Ikaw na sapat. Thank you, sir. Kaya lang mag-update yan pagka. Ingat kayo. Call, sir. thank you. Banda, may problema kayo. Pwede mo Basta inyo tayo. text or ano. Sa personal number. Sir, kunin ko rin number mo. Sige, Tol. Emergency na. Makilala lang kayo. Oh, ikagapay natin sa kagagay si DDD. Thank you. Thank you. Yan po Okay lang po. ang Bigay ko po yung number. pulis na Personal number po akin. Pero kung gusto niyo sa Bukobo, ano po ba yun? Sa Bukobo, sa akin na lang. Madala. So, hanggang yan lang tayo mga kaibigan, mga kagabay, kaya sa mga OFWs
na nandito sa Manila. Kung kayo ay mga galing ng probinsya, magiging maingat kayo sa pagdating nyo sa Manila kasi dito walang tigil ngayon, no? Ang hinahanting ng mga masasamang loob, walang iba kundi mga OFWs, dapat magiging maingat, no? So yan. Guys, kung alam nyo kanina, may isang nurse na nadali ng budol-budol. Ito, mga guys, ito to, no? Itong makikita niyo na lugar na to, dito nakahilira yung mga OFWs araw-araw, dito. Kaya kanina, malamang dito siya nadali ng budol-budol. Ang haba ng pila ng mga OFWs dito pag araw. Dito nadali ng budol-budol yung isang nurse na galing pa ng Davao dito sa hiliran na to, guys. Yan, makita ninyo. Kaya dapat mga kaibigan, mga kaagapay, ingat kayo pag araw ng inyong pagpipidos. Itong lugar na to, dito kayo pipila, dapat dubli ingat po kayo kasi nga po uso na ngayon ang daming mga salisi, budol-budol na kung saan ang target ang mga kababayan natin ng mga OFWs na kung saan galing pa sa malalayong probinsya at magpunta lang na Maynila para mag-attend ng training bago sila alis ng Pilipinas. Ingat mga kaagapay dahil maraming bumibiktima ng mga kababayan natin ng mga OFWs. Kung ikaw taga-probinsya, ingat po kayo dahil sa ngayon walang tigil ang pangbibiktima ng ilang mga masasamang loob dito sa Manila. Oso na, mayroon tayong mga kapulisan, kaya lang, syempre, mayroon naman silang area na kung saan doon sila naka-assign. Subalit, pag oras na nagka-problema kayo, lalo sa Maynila, hindi basta-bastang pag sinabi na kailangan ng pulis, nandyan agad. Sapagkat bawat lugar, mayroon silang tinatawag na tinututukan yung kanilang areas of responsibility. So kaya dapat magiging maingat. Dito wala naka-standby na pulis, mayroong mga security sa loob ng bangko. Pero sa lugar na to, wala pong nakatutok talaga, no? Minuminito na minsan yung mga OFWs na nakapila dito, pag nagsisiksikan sila lang po ang nagmaman ng traffic. Pero sabing nakatutok talaga sila dito, yung area nila nasa loob. Kaya dapat maging maingat mga kababayan natin ng mga OFWs. Kahit sa lugar ng Maynila, dapat maging maingat. Kasi ang mga masasamang loob, hindi lang yan naka-steady sa isang lugar, no? Palipat-lipat yan, either sa mga sasakyan or lugar na maraming tao. Doon po sila nakaabang para bibiktimahin kayo. Ingat po mga kaibigan, mga kaagapay, no? Kaya kung may nangyari man sa inyo, no, o dapat alam niyo na kung paano kayo humingi ng responde, humingi ng tulong para ma-aksyonan agad yung problema.